Ang tanong ko lang po 'no, yung related po sa, ah, ano ba, may nagba-Bible study sa'min every Sunday po doon sa isang park. Kasi sa park na po ako nagma-massage, na-transfer po ako. Kada Sunday po 'yan. So, okey lang po ba kaming mga Katoliko na makikinig sa kanila? Pero minsan din, okey man yung pagwali nila ng the word of God, pero may time din parang pinalabtikan yung mga Katoliko ba, parang pinarinigan. Oo, although wala nilang sinasambit yung religion, pero naintindihan ko naman na yung Katoliko, pinaparinigan po. Tapos yun lang po yung tanong ko po bro, sa lahat po ng mga CFD nandito po at sa mga blind po nakikinig nandiyan po. Magandang gabi po. Okay, Brother Angel. As much as possible po pinapa-avoid natin diyan, no. So yung makinig sa ibang anyway, nakikinig ka sa mga nagba-Bible study habang nagma-massage po, sabi niyo? Ano po, parang nahihiya po kaming tumatanggi kasi lagi naman po siya nagba-Bible study every Sunday. 'Pag nakasanayan na po ng mga kasamahan ko pong PWD na ortho, lalo na po yung kasama ko ring blind po, na pareha kaming Katoliko. Ano pong relihiyon na nagba-Bible study, sister? Jesus is alive po. Pamilyar niyo po Um, ba? Jesus is alive na bagong naman, tatag na naman ni pastor. Pastor Ben Baluyot ata yun. So sa biblical na lang po tayo tsaka Catholic teachings, bawal po talaga 'yan unless kung may dahilan. Yung iba kasi pumupunta sa ibang sekta para makinig dahil lang din sa may alam na sila. Pero lalo na hindi na masyadong yung mga kasama mo hindi pa masyadong pwede silang malaso ng isip nun, eh. So ikalawang Juan, Bro Junry uli, ikalawang 1, 9 to 9 to 11 uli po. Kalawang Juan, Mm. 2 John 1, 9 to 11. Sa mga bawal actually hanggang ngayon bawal 'yun, bawal lang makinig sa sa ibang Protestant teachings po. Sabi dito, ang sino mang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagturo pa ng labis dito ay hindi pinananahan ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa aral ni Kristo ay pinananahan ng Ama at ng Anak. Kung may dumating man sa inyo na iba ang ipinangangaral tungkol kay Kristo, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong tahanan, ni huwag niyo siyang batiin ng may pagpapala. Sapagkat ang sino mang bumati sa kanya ng ganoon ay nakikibahagi sa masama niyang gawain. So yun palang pangangaral na Brother Angel, masama pala yun. Yes, bawal po 'yun, no. So from the pa lang, sa pa lang 'yan, no. So Bible perspective, pati si Apostle Juan nagsabi na 'yon. May bibigay nga rin ako na very intense na tawag sa mga sa mga Katoliko na bawal po yung bawal talaga yung tinitingnan ko rito at i-send ko kay bro. Kaya bang ipabasa diyan bro yung pag sinend ko sa messenger mo bro Junry? Gagawa Pwede natin ng paraan yan, Brother Angel. Walang problema yan. Gagawa natin ng paraan. Pero bago yan, Brother Angel. Pwede po ayan, ba may sinend ako sa iyo. Pwede po ba i-send? Oo, pwede po Ayan. ba i-send po yung ipabasa ko po sa kasama sa messenger po? Yan Yung bro text Junry, lang yes po, Omar. wala po yung Galing kay Angelito Santos plus yung Bible verse po. Alin dito? Itong we are not allowed? Yes. Okay, so ipakita natin. Catholic Right, so ito teachings po talaga yan. mga kapatid, ang pinigay ni Brother Angel. Yan, no? Sabi dito, we are not allowed. Siguro
po, ano ko, sige, ito na lang, no? Sabi dito, now I beseech you, brethren, mark them which cause visions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Romans 16:17. Warning to all Catholic. Uy, parang nawala yung internet ko. We are not allowed to attend non-Catholic worships. Yan po, turo ng simbahan yan at the same time Yan, Brother nasa Angel. Biblia yung sa Biblia kanina is dos 1 9 to 11 po. Ayan po kapatid, biblical at turo ng simbahan. Pero ano po bro, kahit ano po bro, kahit for respect lang po yung rason nila. Kasi for respeto lang. Hindi po pala yan pwede. Hindi yun na nga no, yung nga binasa kanina, hindi pinapayagan, wag na nga natin tanggapin kung magbibigay ng ibang turo kasi ito sabi niya rito, contrary to the doctrine which we have learned, and avoid them. Kasi magkakaproblema ka po diyan, baka yun nga, lalo na may kasamahan mo, ikaw kasi aral ka na, yung iba malason kaya po, ang dami kayang ganyan, malalason ng isip, baka mamaya pagbabasagin yung mga rebulto na sa bahay nila o sa inyo diyan, kung ano man. May epekto po talaga, kaya we're not allowed na, Bro, mas maganda to avoid sabi nga avoid na dahil Sister, ang sinabi ni Apostol Santiago, huwag mong bigyang pagkakataon ng demonyo. No, kapag nabigyan mo ng pagkakataon yan, sister, mahihirapan ka ng anuin yan. Kasi tuso ang demonyo. Alam niya ano ang kahinaan mo. Alam niya paano kalinlangin. Kaya huwag mong bigyan ng pagkakataon. Avoid kung dapat i-avoid. Sister, di ba may kasabihan nga, prevention is better than cure. Kung ma-prevent Yes mo po. siya, i-prevent mo na. Huwag mo nang hayaan na gamutin ka pa namin kasi nalason ka na. Code of Canon Law 1374 bro, ito mahigpit to. Code of Canon Law 1374, yan. And then ito po ang ating mababasa. Canon 1374 states that a person who joins an association plotting against the church is to be punished with a just penalty. Ayan, sistero, kinakailangan ka talagang parusahan kapag naki-associate ka sa kanila. One who promotes or takes up office in such an association is to be punished with an interdict. Mag-promote ka lang, sistero, mag-promote ka lang. One who promotes. Ngayon, pinopromote mo sa amin. Sinasabi mo pa naman yung Jesus is alive, pinopromote mo. So, tapos, tuwing Sunday, nakikisama ka at ngayon sinasabi mo, respect. Ma-excommunicate ka na nga, respect pa. Si sister. So, anuin mo na lang, we have to be firm. Tandaan po natin, sabi nga natin, Panginoon Kristo, ang umibig, kahit nga sa ang umibig, nang higit sa akin, na sa kanyang even asawa, kapatid, kayamanan, nang higit sa akin, sabi ni Jesus, ay hindi ka magkakamit ng buhay na walang hanggan kasi kailangan number 1 mo siya. You need to be firm. Kailangan maging matatag ka dyan. Sorry po, may Katoliko na po kasi ako, mayroon na rin po akong Bible study sa every night, kamo, di ba? So, kailangan gano'n, maging firm tayo. Hindi pwedeng nahihiya ka, kaligtasan, bawal nga ng simbahan pagkaligtasan na, paalala po sa lahat, ako nga noon, inano nga ako sa civil ginagawa ko ninong nung pamangking ko, civil lang siya, hindi ako pumayag. Alam mo, naintindihan niya, pinaliwanag, tapos may pamangkin ako na nakitira sa bahay, sabi ko, wag mong dadalhin dito yung girlfriend mo na matutulog kayo. Tapos, umalis siya, sumama loob, sinabi sa ate ko, nagsumbong sa ate ko, ano sabi ng ate ko, ay hindi mo masisisi uncle mo, charismatic yan, ganito yan, hindi masisisi, wala silang nagawa. Tapos gagawin pa ako ninong, civil, tumanggi talaga ako. Kasi unahin mo si Lord na sister, wag yung nahihiya ka o hindi pwede yung mga madre, di ba? Pinakita doon sa pinuputulan ng ulo, 16, pinapakita sa 13th century yun.
dahil naniniwala sila sa Diyos, kailangan nilang ano yung Diyos, sister. Alam mo ginawa ng mga sundalo, pinakita sa TV nandun sila yung parang film, 13th century, mga madre, 16 yun pinapakita, pinupugutan ng ulo isa-isa. Wala silang pakialam, wag lang nilang i-renounce ang Diyos. Pati yung mga apostoles, ganun din. So, ganun yung gawin natin, we need to be firm. Kamag-anak natin yan, asawa natin yan, kaibigan natin. Hindi mo pwedeng respetuhin ng mali, sister. Yun po yung advice natin dyan at nasimbahan, kapatid. Yan. Ah. Sister? Yes. Go ahead po. So kung ganun po, ano po yung magandang i-reason ko po sa kanila sa kanya po kasi babae kasi yan nagba-Bible Iba po study. relihiyon. Katoliko na po kayo. Sabihin nyo, katoliko na kayo at mayroon kayong sariling Bible study. Yun lang po. Kapag pala sister, linlangin tayo ng demonyo, maghahanap pa tayo ng rason para hindi niya tayo linlangin. Sabihan pa ba natin yung demonyo na dapat nga i-anuhin mo na yan di ba? Wala na magandang ikadudulot yan sa iyo, sister. Ba't ka pa maghahanap ng rason? Direktahin mo. Ba't parang ikaw pa magmamakaawa sa kanya? Parang baliktad yata. Yun nga Okay sabi po. ko sabihin nyo na lang po, mayroon na sarili na kayong relihiyon, nasa In tamang a nice way yung pag-ano mo, in a nice way, pero wag kung sabaga wag yung parang ikaw pa yung ikaw pa yung ikaw pa yung nag-aalangan na iwanan siya. Yan ang naano ko sa'yo, parang ikaw pa nag-aalangan na hindi siya pakinggan, parang mas gusto mo pa siyang pakinggan eh. Contamination na yan, sister. Kasi napakitaan ka niya ng magandang napakitaan ka niya ng magandang pakisama, kaya nakakontaminate ka na. Kasi parang na-hypnotize ka na hindi mo siya maayawan. Wag mong paghinayangan na ayawan siya kasi nga makakasira yan sa iyo, sister. Sabi na sa Bible, huwag tanggapin tapos ikaw pa magpapaano na parang ikaw pa yung nahihirapan paano siya paano siya ayawan. Wala ka na dapat isipin, ayaw, that's all. Yun lang be ano lang. Sabihin mo lang, pasensya ka na, sister, ayoko talaga. Ganun lang. Try ko lang po. Bro. Para kang ba't kinakailangan mong i-try? Gawin mo talaga yan na may dignidad. Ano ba naman yan? Kaya kayo naluloko ng demonyo eh. Alam mo, mas tuso ang demonyo. Yang itatry ko lang, mababaliktad pa yan. Nako. Kasi itatry mo lang, ibig sabihin hindi ka talaga fully will sa kalooban mo na ayawan siya kasi itatry mo lang. Paano ba yung try out mo? So sasama ka sa kanya. Against the Bible, against the Catholic teachings. Pag sinabing no. Walang middle ground, sister. No is a no. Sabi, saan niyo ba diyan sa Mateo na kapag magno ka, saan niyo ba diyan sa Mateo? Sinabi na Panginoong Kristo yan, sister. Wait lang anong talata yun? Wait lang tapos tayo, magdadalawang isip tayo. Sahin natin Mateo 5:37. Ito. Dapat always biblical ang principle natin, hindi yung dalawang isip tayo na sinabi ni Panginoong Kristo dito. Oo. Sabi dito, sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Dahil kung manunumpa pa kayo, galing na yan sa diablo. No, pag no. Pag oo, ganun, sister. Ganun, yan ang biblical principle. Wag yung itatry out ko lang, galing na yan sa diablo, sister. Matindi pa rito, 21:8 nga po, yung duwag. Tungkol yan sa mga duwag sa pananampalataya, ayaw ipaglaban. 21:8 nga po, saan pupunta yung mga duwag? Sister, pakinggan nyo po ito. Ano lang to nag-aaral lang tayo. Tignan nyo sa lahat ng mga
ayaw ipaglaban ng katotohanan. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag na ayaw sumampalataya sa akin. Ibig sabihin niya, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Kasi mas ini-impose mo talaga yung feelings mo kasi parang may affection ka na eh. Itatry out ko na. Ano itatry? Duwag Diba? na duwag Oo. na magsabing hindi. Oo, Taluwagan na ayaw yun. mo. Marurumi ang gawain. Mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ala, sister. So, Yung mga duwag daw ang sa ano lang dyan, impyerno. sister, no, ang turo ni Panginoong Kristo, oo kung oo, hindi kung hindi. Kasi kung mayroon ka pang isang idea, galing din sa Diablo yung sinabi ni Panginoong Kristo eh, Matthew 5:37. Oo kung oo, hindi kung hindi. Wag na yung itatry ko lang. Naku, ano pa kayo, maloko pa kayo ni Satanas dyan. Kumbaga, wag na maglalawang isip. Wag ka nang magdalawang isip. Ano ba ang tawag ni ano bang sabi ni Panginoon Kristo sa mga ano yan eh, yung mga ganyan yung malamlam, no, yung Gamgam. maligamgam. Saan nga ba yung Brother Angel? Revelations 3 ba yun? Oo, Or 2? wag maligamgam. Huwag kang maligamgam kasi isusuka ka ng Kailangan Diyos. mainit. 3:19 ba yun? Makinig kayo. Yung 3:16 bro. 3:16 3:16. O, 3:16 o 3:16. Pakinggan nyo to sa mga maligamgam. 3:16 na ba't walang 16 din? Wait lang baka sa ibang salin may walang 16 doon sa ano sa ang salita ng Diyos. Ito 16. Ang umpisahan natin sa 15, no? Sabi dito, alam ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. O, parang si sister, hindi siya malamig, hindi siya mainit. Basta middle ground siya eh. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Ay, suka tayo ng Diyos niyan. Dapat mabuo yung loob natin. Pag sinabing hindi pwede. Huwag yung itatry ko muna kung wag yan, sister. Hindi yan ang principle na tinuturo ng Bible. Sabi nga ni Brother Angel ganina sa sulat ni Apostol na Juan, huwag tanggapin ang basahin natin uli. 2 John 1:10, baka hindi mo isinasa puso, sister, kasi nagagamagam ka pa eh. O sa 11 na tayo agad. O 10, 11 na lang. Sino man dumating sa inyo na iba ang turo ang dala. Napakalinaw niya, sister ay wag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni wag ninyong batiin. Hindi nga pinapabati, sister Di ba? Hindi pinapabati. Kalaban sa pananampalataya yan, sister. Ibubulid ka sa ibang pananampalataya. Heresy, tawag doon, sin of heresy. Heretic ang teaching yan, mali-mali. Sino mang nilalang, sister, na mapasukan ng venom, mangingisay talaga, sister. Yan po ang dala ng mga turo nila. Mas matindi pa sa venom yan. Ingat, sister. Huwag kang magdalawang isip. Lason talaga yan. Kaya nga may babala Huwag tanggapin. Kasi pag tinanggap mo pati ka, makakasali sa kanyang kasamaan. Sa 11. Ayan sa 11 Sapagkat ang bumabati sa kanya, bumabati lang, sister ay nagiging kaisanan niya sa masamang gawain. Yung gawain nila masama, yan. Ano yan? Yung John? 2 John 1:10, 11. Okay po. Pasensya na po kayo, Bro John Ray, kasi. Hindi, huwag kang magpasensya sa amin kasi ganito lang talaga kami, passionate. Ganun lang si Bro John Ray, passionate. Hindi, pag naano ko kasi, nasisense ko na parang hindi umiepekto yung sagot. Kasi ang ganda ng sagot ni Brother Angel, tapos ang sagot ni sister kasi, itatry ko lang. Ba't mo itatry? Iba nakagigil sister. Para may something Gusto kong diinan para mamulat talaga. Again, sister, sinabi ni Panginoong Kristo, oo kung oo, hindi kung hindi.